Hello, Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages ninyo for today. We have healthcare change. Aries, kailangan na siguro na pagbago ng taon, bago din yung healthcare ninyo, 'di ba? So, maaring kailangan ninyong magbago ng healthcare regimen. Pwedeng ganon, 'di ba? Pwedeng kailangan ninyong baguhin yung approach ngayon sa pag-aalaga ninyo sa inyong kalusugan. Pwede rin na meron ditong pagbabago. Siguro mag-shift kayo ng clinic na pinupuntahan, mag-change ng doctor, mag-change ng masahista, 'di ba? Therapist, yung mga ganon, ano? So, anything related to your healthcare, maaaring meron kayong gagawing adjustments, no? Sa ngayon. Kaya good luck sa iyo dyan. We have Coffin, Aries, talagang pagpasok ng taon din, 'di ba? So, may mga bagay talaga na kailangan nating tapusin na, kailangan nating tanggalin na sa buhay natin, and that is what is going to happen sa buhay ninyo sa ngayon. Meron kasi si Coffin, this is an ending and beginning energy. So, meron something dito na hindi na to nagsaserve ng best interest ninyo, hindi na to nagsaserve ng inyong highest good. Kaya, yan ay tatanggalin mo na sa buhay mo sa ngayon. And it could be anything, no? It could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon. Kung ano tong tinapos mo na or gusto mo nang tapusin, gusto mo nang putulin ang connection sa bagay or tao na ito or relationship, no? And handa ka nang mag-move on, handa ka nang magbagong buhay, handa ka nang mag-embrace ng panibagong chapter sa buhay mo na related dito. So, what else? We have realizations and epiphanies. Ayan. So, maaari, no, na kaya gagawin mo itong pag-let go or pag-release because you had realizations, no, and you received epiphanies na siyang nag-lead sa inyo para magdesisyon na tapusin na, putulin na, or alisin mo na yung connection mo sa bagay na ito, sitwasyon na to, or tao na ito, no? May mga self-discovery, self-realizations kayo sa ngayon, na pag-isipan ninyong mabuti na ang mga sitwasyon na ito, kaya, ayun, no? Magdedesisyon na kayo na time is right na para magbagong buhay na kayo. We also have false person. Mag-iingat din kayo sa ngayon kasi may mga tao sa paligid ninyo na hindi totoo sa inyo. Okay? Maging vigilant, maging mapagmatsyag, be a keen observer, and importanteng lagi kayong makikinig sa inyong intuition because your intuition will always give you a signal if there is something off-key with the person that you are dealing with. Okay? So, ngayon, maging aware ka, maging conscious ka sa mga nangyayari sa paligid ninyo. Wag kayong magtitiwala agad sa mga tao na nakakausap ninyo. 100%, wag ninyong ibibigay yung tiwala ninyo. And be careful, be aware of what you are sharing, no? Mga impormasyon kasi baka merong mga nagfi-phishing lang sa inyo, 'di ba? Meron lang mga kinukuhang impormasyon sa inyo at ayan ay gagamitin against you. So, pwedeng merong mga ganyang kaganapan. Kaya, mag-iingat kayo. Okay? Do not trust, no, 100% agad-agad, lalo-lalo na sa mga bago mong kakilala. Alright? We have message of concern. Ayan. So, maaari din na may ma-receive kayong balita, no? Maaaring meron kayong ma-receive na balita na magpapa-worry sa inyo. Baka may ma-receive kayong balita na magpapaalala sa inyo. So, depende yan sa inyong sitwasyon. Iba-iba tayo. So, magpakatatag ka lang. Okay? Tibayan mo lang ang inyong loob. Be courageous. At always remember na kung ano man yung mga problema or challenging situations na pinagdadaanan natin or dumadating sa buhay natin, kayang-kaya nating solusyonan yan. Always remember that, no? At kailangan mo lang buhayin din, no? Yung inyong courage and inner strength para maharap mo squarely kung ano man ang mga problema or difficult situations na maaaring na tawag dito na
nai-encounter ninyo. Okay? Kasi 'di ba nga may kasabihan na inner strength also can move mountains, 'di ba? Kaya kayang-kaya ninyo 'yan. Wag kayong susuko kasi sa mga problema, sa mga challenging situations, difficult times na pinagdadaanan natin, 'yan din yung nagpu-push sa atin para maging matibay tayo, mas maging matatag, mas maging matapang, 'di ba? Diyan tayo nag-evolve into the best version of yourself, no? So, what else? We have expectation. So, pwede ng iba sa inyo rito are setting expectations, setting intentions for the new year, or kung kailan, ano, sa 2026. So, baka ang iba sa inyo sa ngayon, you are, tawag din you are, re-evaluating, 'di ba? Kung ano yung mga na expectations ninyo anong 2025 na na-meet nyo na, 'di ba? Para sa pagpaplano ninyo ng bago, pagse-set ninyo ng bagong intentions. So, alam niyo na kung ano yung hindi niyo na dapat na gawin this time, no? At ano na yung mga na-accomplish niyo na, 'di ba? So makakapag-reset na kayo ng bago, 'di ba? So we have new exercise program. Ayan. So maaring isa ito sa magiging bagong expectation ninyo na expectin ninyo sa sarili ninyo na magagawa na ninyo ito sa ngayon, 'di ba? Maaari na ang iba sa inyo rito is going to pursue, 'di ba? Yung aalaga talaga sa inyong sarili that includes exercise, 'di ba? Kasi baka dati puro lang sa diet or kung ano man, pero yung exercise baka hindi ninyo na-incorporate, 'di ba? So ngayon, maaring isasama niyo na 'yan, no? Yung pag-exercise, or maybe you're going to use, or you're going to practice a new exercise program. Kaya good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.